Hi guys! Ipapakita ko po ulit sa inyo itong ginagawa kong peanut butter na walang halong mantika. Ayan. Asukal lang po at asin ang ingredients nito na pwede natin gawing pang negosyo. So ito po yung machine na ginagamit ko. Ito po ay tinatawag na colloid machine. At binili po namin ito almost 4 years ago dahil nagbebenta po ako ng mga homemade products dito sa Thailand para sa ating mga kababayan dito. Hindi lang peanut butter, meron ding iba't iba pang mga products katulad ng chili garlic oil, ubi jam, bagoong alamang at kung ano-ano pa. So ang machine na ito guys ay hindi lang pang peanut butter, pwede rin ito sa mga soy milk, ayan, sa mga matitigas na pwede nating gilingin or gusto nating gilingin, pwede yung mga malalapot, sticky, pwedeng walang halong tubig, at pwede rin yung mga juice. At dahil peanut o dry goods yung ating gigilingin ngayon, kakailangan po natin ikabit yung kanyang cooling system. Meron po itong manipis na hose o maliit na hose na nakadirekta sa ating gripo. At dito naman lalabas yung tubig sa ating itim na hose papunta doon sa lababo. Hindi po ito mahihahalo sa ating peanut butter o kung ano man na ginigiling. Pang-cooling lang po ito sa ating makina. Ito naman po yung kanyang funnel na napakalaki. Kasya yata ang 3 kilong peanut. At dito lalabas yung ating mga gigilingin. Meron din itong malaking hose na kapag kailangan natin pabalik-balik yung ating ginigiling ay pwede. Actually, pwede pong i-adjust yung ating machine kung gaano ka-smooth yung gusto nating giling. Kung gusto natin ng rough or medyo crunchy yung ating peanut, pwede. Pero mas gusto ko talaga ng super creamy para madaling ipalaman at madaling gamitin sa mga niluluto kong mga pagkain. So, naglagay na ako ng 5 cup na roasted peanut sa ating palanggana. Hindi ko na po nakuhanan ng video yung pag-roast natin ng peanut. Pero ni-roast ko lang po yan hanggang sa maluto at bumango, kaya kulay brown na siya. And yes, kasama na po yung mga balat ng peanut. So sa 5 cup ng peanut, meron po tayong kalahating teaspoon ng asin at 3 tablespoon ng asukal. So kapag nagbibenta po ako ng peanut butter, meron akong available na walang sugar, asin lang, at meron akong available na with sugar. Para dun sa mga suki natin na gustong gamitin na pangpalaman lang, o yung iba gusto rin gamitin na pangluto. Ayan. Yung pag-roast po pala natin ng peanuts ay meron po yung kasamang oil, of course. So ganyan po siya, ganyan ang itsura niya habang nasa funnel. So, sinadya kong hindi muna lagyan agad para makita nyo kung anong itsura niya kapag ginigili. Kung mapapansin nyo, medyo mabagal yung tulo ng ating grounded peanut or peanut butter na napupunta sa ating jars. Dahil itong first batch na ginagawa ko po ay asin lang ang kasama, wala pang asukal. So kapag meron na yung asukal, mas bibilis na yung tulo ng ating or yung pagbuhos ng ating peanut butter dahil mas creamy na po ito dahil sa asukal. At yung lumalabas na peanut butter sa ating machine guys ay parang niluto dahil napakainit po niya. Parang niluluto po siya sa loob habang ginagrind. Kaya naman after natin gawin ito, hindi natin pwedeng takpan agad. Kailangan palamigin muna para hindi mag-moist yung ating peanut butter sa loob ng bote. Ngayon
ngayon, gagawin ko na yung with sugar. Ayan. So, itong ginagawa ko ngayon, baka napapanood ng ating mga suki dito sa Thailand na nangungulit na. Kailan daw po ulit ako magbebenta ng peanut butter dahil medyo naghinto po muna ako dahil sa pag-aalaga ng aking maliit na baby. So, soon po, magbibenta na ulit tayo at ang ginagawa ko ngayon ay gagamitin lang po sa pagluluto at meron tayong pagbibigyan. So, pasensya na po muna dahil hindi pa tayo makapagbenta. Soon po, malapit na at sasabihan ko po kayong lahat. Pati na rin yung iba pa nating mga products na sobrang miss nyo na. So, ngayong may asukal na ay hinahalo kong mabuti para balance sa paggiling ng ating asukal, ng peanut butter na may asukal. At dadagdagan ko na rin ito agad para mapuno na agad yung ating funnel dahil katulad ng sinabi ko kanina, kapag mayroon ng asukal, ay mas mabilis na niya itong gigilingin para hindi ako mataranta sa paglipat o pagpalit ng bote kapag napuno na. By the way, malalaking bote yung gagamitin natin sa with sugar. And white sugar po yung ginagamit ko sa ating peanut butter. At ngayon ay brown sugar yung aking ginamit dahil hindi ko naman ito ibebenta. Nawalan kasi kami ng white sugar. At kapag nailagay na natin sa mga bote, katulad ng sinabi ko kanina, napaka-iinit po niyan, parang naisalang sa apoy or sa steamer. At pinapalamig ko po muna ito ng 1 oras. So, ganyan po yung itsura ng panggiling niya sa funnel. Napakaliit lang po ng butas na dinadaanan ng peanuts. At sa loob niyan ay napakaraming mga blades. Kaya nagiging super creamy ng mga peanuts. At ito na siguro yung huling patak. And obviously, hindi natin masisimod lahat dahil malagkit yung ating or creamy yung ating peanut butter. Kaya naman hindi maiiwasang meron pang mga nakadikit sa tubo o sa loob ng makina. Kaya naman ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito nililinis habang pinapalamig natin yung mga peanut butter. So, ganyan po itsura niya. Super creamy, diba? Unplug ko na at dadalhin na natin sa lababo para malinisan. Ito pong mga tables na ginagamit ko ay may gulong. Pina-customize din namin para madali ko siyang ilipat-lipat dahil napakabigat po niyan. So, ganyan ko po siya nililinis. Yung unang lagay ko ay nakabukas yung valve para lumabas lahat yung natitira na peanut butter sa mga tube. At yung pangalawa ay pinarotate ko muna yung tubig, pabalik-balik para siguradong malinis yung ating makina. And then, paulit-ulit lang po yun at nakailang palanggana din tayo ng malinis na tubig hanggang sa maging clear yung tubig. And second step, meron ng sabon yung ating tubig na inilalagay. Mga 3 beses na mayroong sabon. And then drain. And then hugasan ulit ng malinis na tubig. And yung last part ay mainit o kumukulong tubig. To make sure na mawala lahat yung mga grease at yung mga tinga-tinga niya sa loob ng machine. Napakadali lang gawin ng peanut butter, pero itong paglilinis po talaga ng makina ang super challenging at matagal ang proseso dahil mamaya ay i-blow dry pa po natin iyan. Kaya naman kapag nagpapa-order ako ng peanut butter ay iniipon ko na, pinapa-pre-order ko muna or noon kasi meron akong mga reseller, kaya naman bultuhan talaga yung ginagawa ko.
So dati gumagawa ako ng peanut butter. Umaabot ng 15 to 20 kilograms per week. Kaya once a week lang ako gumagawa noon. Or minsan kapag matumal, once a month gumagawa ako ng 20 kilograms. At ang ginagawa ko kapag meron akong abasto, ayan, nilalagay ko po sa ref para at least tumagal yung shelf life ng ating peanut butter. After ko ma-blow dry, ay babaklasin ko lang itong mahabang tubo na yan para ma-blow din natin yung loob niya. Nababaklas actually itong lahat ng piraso ng machine para malinisan at mahugasan. Pero hindi namin ito ginagawa every after use dahil mahirap at matrabaho at mahigpit po siya. Hindi ko kayang gawin na mag-isa. Kailangan ko ng tulong ng aking asawa. Kaya naman ganito yung paglilinis na ginagawa ko para siguradong malinis talaga sa loob at siguradong tuyo para walang mabuhay na germs. At para po sa mga naku-curious, ito pong machine na ito ay nabili namin ng 29K baht. Nasa around 45,000 pesos. Ayan. So, mahal na mahal ko yan. Kaya naman, alagang-alaga. Syempre, pinagkakakitaan natin yan. And soon, katulad ng sinabi ko, ay magtitinda na ulit tayo ng peanut butter sa mga suki. At hindi pa rin malamig yung ating peanut butter, kaya naman hugasan ko na rin yung ating mga ginamit na palanggana at lilinisin yung aking lababo. So ganyan ang buhay ng isang nanay na tindera dito sa Thailand. Hindi tumitigil sa kakatrabaho at kahit anong hirap, kailangan tiisin at kailangan kayanin. So sa mga interested o katulad ko na mahilig magbenta-benta o magtinda-tinda, sana ay nagkaroon kayo ng idea. At ngayon ay lalagyan na natin ng seal yung ating peanut butter para naman masigurado natin na silyado siya at para hindi kapitan ng alikabok o kung anumang mga insekto yung sa bunganga ng ating takip. At sana nagkaroon po kayo ng idea kung paano ginagawa ang peanut butter na walang oil added. At kung interested po kayo sa machine, siguro ay may mahahanap kayong ganitong klase dyan sa Pilipinas. At sana ay nakasubscribe na po kayo dito sa aking channel. I-follow nyo rin po ang aking Facebook page, Mommy Will in Thailand, para sa mga ganap ng isang nanay na naninirahan dito sa Thailand. Yun lang po at maraming salamat.